araw. Ang pag-aaralan po natin sa video na to ay refrigeration. What is refrigeration? It is the process of removing heat from an enclosed space or from a substance for the purpose of lowering its temperature. Ang ginagawa po natin, halimbawa, ito pong apple, no? Fruits or kung ano mang pagkain, kapag ka po inilagay natin sa loob ng refrigerator, ang ginagawa po natin doon, inaalis natin yung init, no? We are trying to extract or remove the heat from the food or from the substance. And in effect, kapag ka po naalis yung init doon sa halimbawa dito apple, no? Naalis yung init dyan, yung temperature po niya bumababa. At ginagawa natin yon for many reasons. One is for preservation, no? Para po hindi masira, mapanis yung pagkain. Okay? At maraming pa pong application. Ang tawag po natin dyan, refrigeration. Okay? Ngayon, paano po ito nangyayari? No? Paano natin naaalis yung init from the substance? Remember, from heat transfer, we have this law ng direction po ng heat. Heat is always flowing from high temperature papunta ng low temperature, no? High energy papunta ng low energy. And never in reverse, hindi pa po yun nababaliktad. So paano natin naaalis yung init? Pag-aralan po natin itong reverse Carnot cycle. Ito po ang pinakaunang model ng lahat po ng refrigeration cycle na nasa panahon natin ngayon, no? Meron po tayo ditong TS, temperature versus entropy. Say for example, ito po yung temperature ng apple or ng object, no? Yung napalalamigin natin. Para po maalis natin init niyan, we have to find another substance na pwedeng liquid or gas na mas mababa yung temperature kaysa dito sa TO. O halimbawa, ito po, low temperature, TL. Okay? Ngayon, pagka meron kang substance yan, ang mangyayari po, yung heat from your object, TO, will flow from it papunta dito sa T sub law. Okay? Lilipat yung init. So, ang gagawin mo lang pala, maghahanap pala ng substance na mas malamig para mapalamig mo yung pagkain. Okay, ang tawag po natin sa mga substance na yun na naturally occurring malamig, no? Kumbaga kahit hindi wala kang gawin sa kanila, talagang malamig sila. Kagaya po ng ammonia, ng tubig, no? Ang tawag po natin sa kanila, refrigerants. And meron po mga man-made na refrigerants kagaya ng R11, R12, R22. Okay? Pagka po yun, dumaloy dyan, heat will transfer from yung substance na palalamigin mo papunta dun sa refrigerant. And in fact, nahihigop niya yung init. Okay? Tawagin po natin yung init na yun na Q sub A. Ano? Ibig sabihin po yung Q sub A, heat added to the system or to the refrigerant. Okay? Ngayon, saan natin dadalhin yung init na yan? Yung init po na yan, itatapon natin yan sa labas ng ref. Hahanap po tayo ng paraan na maitapon natin yung ma-reject natin to the surrounding. Ngayon, maghahanap lang po tayo ng substance na maybe gas, liquid, nahihigop ng init na itatapon natin. At ang isa pong magandang maisip natin na libre, no, yung hangin, no? Libre pong hangin, wala pong bayad ng hangin. Ang problema nga lang, ang naturally occurring na temperature po ng surrounding air, no, hangin na nasa paligid natin is mga around 21 degrees Celsius up to 24 degrees Celsius. So, kung mainit-init, 27 degrees Celsius. Pero ang punto ko ho doon is that mas mainit po yung kaysa doon sa refrigerant. Paano natin maililipat doon yung init, no? Yung heat, paano natin maitatapon yung heat doon? Pagka po ito, diniretso natin idikit doon sa air, baka po mangyari, yung heat sa hangin, mahigop pa ng refrigerant. Itatapon nga natin sana, no? So, gagawin po natin is that, hahanap po tayo ng paraan na maitaas natin yung temperature nitong refrigerant natin higher than the surrounding, T-high. Okay, so that, heat will flow from our refrigerant papunta dun sa air. Paano natin mapapataas yung temperature nitong refrigerant? Okay, gagamit po tayo ng machine or compressor. Sasaksak natin yung compressor, magpapasok tayo ng work, input to the system, no? I-compress niya yung refrigerant. Ang nangyayari po sa mga refrigerant, pagka nako-compress, yung temperature niya ng malamig, umiinit. Okay, upon compression. And nandoon na po siya, mainit na siya kaysa sa surrounding air. It can now transfer heat from the refrigerant papunta sa air. No? Ang tawag po natin doon, heat rejected or QR. And then, ibalik mo lang sa pinanggalingan yung point and the cycle repeats.
Okay, tawag po natin dito reverse Carnot cycle. Okay? Now, kagaya po ng mga machine, sinusukat din po natin yung efficiency or effectiveness nitong ref natin, no? Gaano siya kagaling humigop ng init. Okay? But for this case, sa refrigeration, hindi po natin tinatawag na effectiveness or efficiency, but instead we call it the coefficient of performance. Okay? Ang tawag po natin doon, COP. Okay? Kagaya po ng efficiency, it is also output over input. Okay, ang input po natin dito, yung kinonsumo mong kuryente, ito hong work input. Okay? Ang output mo nito is yung amount of heat na nahigop natin from the substance. Kaya po ang COP ay output over input equal po sa QA over work input. Kahit ano pong cycle ng refrigeration mo, marami po kasing model aside from reverse Carnot cycle, maraming model ng refrigeration, but ang COP in general, the formula is always heat absorbed or heat added over work input. Okay? Ngayon, palitan po natin ito. From thermodynamics, ang heat po pwede po i-express as temperature delta S. Okay? At kapag si QA, ang involved po na temperature ay temperature law. So, temperature law times delta S. Saan po yung delta S? Ito po yun. Yan yung change in entropy. Itong haba na yan. Okay? Now, how about work? Si work po, in terms of this diagram, it is actually the area inside the cycle. Ito po, no? And kung mapapansin mo, rectangle yan. So, kung kukompute natin area niyan, base times height. Ang base mo, delta S. Ang height mo is change in temperature, T high minus T low. So, ito yun, no? T high minus T low, delta S. Okay? Dahil may delta S parehas sa taas at baba, we can cancel it all out, no? Matitira po ay, eto na ngayon, no? Given two extreme temperatures, T high and T low, we have the COP, T low over T high minus T low. Okay? Yan po ang formula ng COP natin for reverse Carnot cycle. At sa lahat po ng refrigeration cycle, ito pong reverse Carnot cycle ang may pinakamataas na COP given the same T high and T low. Okay? Para po ma-appreciate natin yan, meron po tayong example. A Carnot cycle operates between negative 8 degrees C and 18 degrees C. Find the coefficient of performance. Madali lang po, no? Gamitin lang natin formula COP equals T low over T high minus T low. Lang po, mag-ingat tayo sa paggamit po dito. Dapat yung mga temperatures mo, mapapansin mo dito, capital letter T. So, dapat ang mga temperature ay absolute. No? Kapag ka S ay naka-Kelvin, kapag ka po English, dapat naka-degree lang kain. So, ganito po, no? For T low, ang low temperature po natin itong negative 8. So, lagay mo dito, negative 8 plus 273. Okay, diretsoin natin sa calculator sa taas ay negative 8. And to make it absolute, para maging Kelvin, maglalagay tayo ng 273.15 or kahit wala ng 0.15, okay na po yan. Sa baba ay T high minus T low. Now, to make it short, no, yung solution, dito po, dahil ito naman ay temperature difference, pwedeng ano na lamang, 18 minus negative 8. 18 minus negative 8. Kahit po hindi natin gawing absolute temperature, okay lang po, no? Kasi kung maglalagay ka dito ng plus 273 and then another plus 273 dito, minus naman yun, mawawala lang din. Lagyan natin sa ilalim, gawin po natin 18 minus. Mag-ingat lang po sa sign, kung may negative, lagyan natin ng negative. Okay? Press equals, we have this 10.19. Okay? 10.19 po ang COP. I hope nasundan nyo po yun.